Magandang araw uli sa inyo mga katambay ko dyan. At sa panig man kayo ng Pinas naroon. Ng magandang tanghali po sa inyong lahat. At kung nakakarating man to sa ibang panig ng mundo, batiin ko rin kayo anumang oras po dyan sa mga sandaling ito. God bless po sa ating lahat. At pag-usama natin tong napakainit, mainit pa sa kaping iniinom pong ito. Ngayon, kahit tanghali, nagkakape ako. Okay to. Habang pumapasada ang mga issue, ang mga pag-atake, mga pagtira na walang hinto, walang preno halos, araw-araw, oras-oras, sa mga Duterte, lalo na kay VP Sara. Biro mo katulad nito, siyempre hindi naman lingid sa inyo, lalo na yung mga katulad ko na nag-a-update ng mga issue para sa ating lipunan, sa mga nangyayari sa ating bansa. Biro mo itong haba-haba ng investigasyon ni Rizal Tiberos para kay Pastor Apollo Kibuloy. Biglang iinding pala ito para lang idawit si Duterte at si VP Sara. biglang para naalala ko tuloy dito sa kanilang bagong witness na ito, yung alias David ba? Si Bicoy, yung inilabas din noon ni dating Senador Antonio Trillanes, nakasalamin, may takip. At pagkatapos anong naging resulta, anong naging huli? Wala rin, nilangaw din. At ito katulad nito, kumbaga masyadong malabnaw. Na parang walang abog-abog, pinagsasalaysay nila yung testigo nila, itong bago. Itong Bicoy ito ang tawag ko rito. Habang pinagsasalaysay nila, laban kay Pastor Apollo Kibuloy, biglang-bigla, idudugtong nito na pumupunta raw pala sa kingdom, glory of kingdom yung mag-amang Duterte. At para kunin at bitbitin yung mga baril na nasa bag. Parang kumbaga, hiwalay dun sa dapat pag-usapan nila kung ano man yung meron sa hearing na yun na para kay Kibuloy. Parang bigla-bigla na lang idinugtong, isinama bigla dun sa kumbaga parang nanonood ka ng isang palabas. Pagkatapos biglang ini-extra, parang pinasadahan bigla nung camera ba. May bag dito. O ayan, yung mag-ama. O tapos ilalayo uli yung camera. Parang ganun ang dating. Parang kumbaga lutong-luto. Lutong-luto. Talagang parang yung mga Pilipino, itinuturing nila na wala na talagang mga bait sa sarili o talagang hindi na nakakaintindi kung ano yung tama at yung mali. Basta kung ano na lang yung isubo nila sa harapan, kung ano na lang ang ipakita nila, kung ano na lang yung iparinig nila, dapat yun na lang talaga. Yun ang talagang nawawari-wari natin sa mga nangyayaring ito. Talang napakahiwalay. Sabi nga, hindi lang man ako ang nagsabi nito. Talagang pagkahaba-haba ng investigasyon. Sa Duterte rin ang tuloy. At pambiro nangyayari sa buhay natin ito. At kung bakit hindi man lamang nila pasadahan, patuloy ang pagtaas ng gasolina natin. Talagang 70 na litro dito sa amin. Dati, nagpapasalamat kami rito at 60 na lang dapat. Ngayon, ang taas na lalo. Pero hindi man lang ito sumasagi sa mga isip ng mga congressman, kundi chat-chat at para daw makatulong sa ekonomiya. Ito na yung mismong kailangan kayo dahil ito ang tinatamasang hirap ng mga Pilipino sa kasalukuyan sa pamumuno ninyo. Hindi yung mag-chat-chat pa kayo na lalong nagpapahirap at nagpapabagal. Kung ano man yung mga gusto ninyong pagpapaunlad ng bansa. Nagkapalpak na kayo dyan. Totoo man hindi yung mga totoong layunin ninyo dyan sa mga nangyayari at talagang nakakalat naman. Yung pagbili ninyo ng pirma, yung pagbibigay may kapalit na ayuda na pagpapirma ninyo, yung pagsisinungaling nung bali advocate nung pirma, yung
People Initiative Reform Modernization Action na kunyari may mga nag-donate pagkatapos binawi na yung donate nung iniimbestiga na sa Senado. At sasabihin for security reason nila. Ay 50 million nyo ibinayad dun sa di ba? Dito talaga puro kaduda-duda. Talagang hindi maiwasan ng tao. Kung mag-iisip ka talaga, may mga lihim na agenda to. Itong ginagawa nilang ito. Hindi masama dun sa mga sinasabi ng mga tambi vloggers na ano bang inaayaw nyo? Para sa pagbabago ng economic revision natin ito, para sa ikakaganda ng buhay ng mga Pilipino. Pagdami ng trabaho. Maganda talaga yun. Ang problema, itong mga nabibisto at lumilitaw na mga pagtatago dahil lang sa PA na ito. Mga pagtatago ng mga congressman na tila baga nagsasabuatan sila. Tapos pag nabubuko naman, nagkakanya-kanyang lusutan at pagsisinungaling. Mahalata mo ito. Manood ka ng mga hearing nila at makikita mo kung paano sila magpalusot. Hindi naman ganun katanga ang mga Pilipino para parade ninyong pagbubulahin na lamang at kung ano yung gusto nyong isaksak sa kanilang harapan at sa isipan nila, yun na lang ang tatanggapin. Hindi ganun ang Pilipino. Nasa demokrasya tayo. Hindi po ba? At saka talagang makikita mo rin na kung paano talaga nila atakihin ang mga Duterte. Bagay inaabuso rin kung sa ibang pananalita. Tingnan mo itong mga tambi vloggers na sinasabi ko. 'Di ba pag yung mga anti-Duterte kung mapapansin mo, mapapanood mo. Sasabihin na bukas makalo nandiyan na yung warrant of arrest ng ICC para damputin ang dating Pangulong Duterte. Tapos doon sa mismong naglabas nito, kay Antonio Trillanes, doon ko itutang unang napanood at narinig sa kanya. At naglagay pa siya ng timeline, nalantad niya itong pagdadagdag ni Arturo Las Cañas kay BP Sara sa Plantokang. Itinagdag kaya ni Arturo Las Cañas nito lang, itong huli. Nagbigay pa ng timeline si Trillanes dito. Sabi niya second quarter nitong 2024. Maybe itong June darating ng warrant of arrest. Pero tingnan natin kung talagang hindi lang talaga pag-iingay ang gusto ng mga taong ito. Pakinggan niya yung mismong star witness nila na si Arturo Las Cañas. Ito sabi niya. Tingnan natin kung makalawa nga sa susunod na linggo, sa susunod na buwan o second quarter. Yung sinasabi nila na paglabas ng warrant of arrest ng ICC para sa ating dating Pangulong Duterte. Dr. Pereira na lalabas ang warrant of arrest ni Rodrigo Duterte. Hindi ko lang alam kung kailan. Maybe after 2-3 years, baka mga ganun. I hope. Okay. Eto sir, pag-usapan natin yung difference nung... Halinaw yung sinabi niya. Hindi makalawa. Hindi sa susunod na buwan. At hindi rin katulad ng sinabi ni Trillanes na second quarter o itong darating na June. Sinabi dito ni Arturo Las Cañas, itong star witness na pinagkukunan din ng mga inilalabas ni dating Senator Antonio Trillanes. Maliwanag yung sinabi niya. Lalabas yung warrant of arrest. Maybe, sabi niya. 2 years or 3 years. Sabi pa niya, umaasa pa siya. Sabihin, umaasa pa siya, hindi pa rin sigurado. Pero tingnan mo itong lumilito at napapanood natin. Naririnig natin sa mga tambi vloggers o dito sa social media. Nandiyan na raw yung warrant of arrest at talagang handang-handa na para damputin ang iserve sa ating dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, sa ganitong mga ginagawa nila, makikita natin na talagang pinapaikot lang yung mga Pilipino. Isang bagay na talaga namang wala naman talagang mangyayari. Pinag-aaksayahan lang nila ng oras, ng panahon. O ng mga vloggers,
Nakahangad lang din marahil ng mga views at sa kapakanan din ng pagkikitaan nila. Pero ayan ang katotohanan, sinasabi ni Arturo Las Cañas. Siguro hindi pa masyadong nang itong interview siguro si Las Cañas ito, hindi pa niya siguro napapag-isip-isip na masyado ng kalat sa buong Pilipinas na sinasabi na ni Trillanes na darating na yung warrant of arrest. In-interview siya maaga pa para doon. Di sinabi niya yung totoo. Di ba? Siguro kung hindi 2 taon, 3 taon. Meron tagal pa yun, pero hanggang ito pa lang nag-iingay na sila. Talaga meron silang gusto lang ditong gibain. Meron lang talaga sila ritong bagay na maiwan sa mga isip ng mga Pilipino. Yung mga simpleng tao na talagang bigyan din na si Duterte. Yung mga Duterte ay talagang masamang tao sangkot at napapatunay na talagang may sala sa war on drugs na isinampa nila sa International Criminal Court. Yan ang makikita natin dito. At saka, ito pa, tingnan nyo pa. Ito, pinipilit kasi nilang lumikha ng mga usap-usapan, ng mga alingas-ngas sa pagpupumilit ng ICC. Talagang papasokin ng Pangulong Marcos. Tingnan mo kung paano pilipitin ng vlogger na ito ang sinabi ni BBM. Kaya tayo nagugulo-gulo rito at saka na nahati-hati kung ano ba yung mga dapat natin paniwalaan at pakahulugan sa sinasabi ng Pangulong Marcos. Ito. Investigate, di ba? ICC mag-investigate. At dito sa pahayag na to ni BBM, hindi po siya tutol sa pag-i-investigate ng ICC. Until then, I do not recognize the jurisdiction in the Philippines. Hindi niya nare-recognize ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Bakit kanyo? Medyo tricky po dito si BBM, Again, this is just my understanding. Ewan ko ho sa iba kung ano ho pagkakaunawa nila rito. So, hindi niya nire-recognize ang jurisdiction ng ICC. Bakit po? Wala naman kasi talagang dapat i-recognize na jurisdiction. At Nagsabi na si Bongbong Marcos na hindi nga niya re-recognize o ina-approve yung pag-imbestiga dito ng ICC. Pero pinipilit nitong vlogger na ito. Ayon doon sa kanya pang-unawa o niya sa iba. Talagang meron pa rin dahil ang sinabi daw ng korte nga may obligasyon tayo na makipagkasundo sa kanila na mag-imbestiga rito. Kumbaga, pinipilit niya yung kanyang sarili ng interpretasyon sa sinabi ni Bongbong Marcos para lang pumabor dun sa talagang kagustuhan nila na papasokin yung ICC. Sabi na nga yung Pangulo. kasi talagang dapat i-recognize na jurisdiction. And what the Supreme Court in 2021 said is about obligation to cooperate. Okay? Obligation to cooperate is not tantamount to jurisdiction. Okay? Yan niyo kung paano niya pilipitin. Hindi sinabi ng Supreme Court, obligasyon na makipag-kooperasyon. Hindi rin nangangahulugan ng jurisdiction. Talaga palang ano rin tong vlogger na to. Kung wala kang jurisdiction, paano ka magkakaroon ng investigasyon dito? Nakarapatang mag-investigasyon sa Pilipinas kung wala ka naman jurisdiction dito. Kung pinipilit niya, iba raw yun kaysa dun sa kooperasyon, yung obligasyon natin na makipag-kooperasyon sa ICC. Sinasabi pa nga niya, iwan ko sa palagay ng iba o sa interpretasyon ng iba. Kaya nga pa ulit-ulit nagsasabi si Marcos dito, I don't recognize, sabi niya. Pag anumang uri ng pag-iimbestiga. Pero pwede silang pumasok. Pumasok para ano. Di bilang mga bisita. O kaya mga turista, mga ganun. Hindi ba nasabi na rin yan minsan?
Hindi naman sila pagbabawal, pero hindi sila pwedeng mang-imbestiga. Katulad ng sinasabi ng vlogger na ito na iba raw yung obligasyon na makipag-cooperate isa dun sa jurisdiction. Talagang isang tambak din palang taong isang tambak din yung masabing mangmang dahil ang husay naman magsalita, ang husay naman magbasa. Kaya lang talaga ang problema sa taong ito sa interpretasyon niya, kahit na yun na talaga ang dapat mong tanggapin, pinipilipit talaga niya. Mapapansin mo, pinipilipit niya. Kahit nagsabi na hindi I don't approve, ginaganon niya ni Marcos, pero talagang pinipilipit pa rin niya ito. Di ba ayon sa mga pinarinig ko sa inyo. Ganito sila humilot ng mga pampagulo sa ating bansa. Pinagpipilitan nila yung mga bagay na kung saan maliligaw nila yung taong bayan. Magkakaroon ng pagkakahiwalay ng mga pagtatalo-talo. Ano pa ba? Kaya nga nagsasabi na ng paulit-ulit. Sabi niya 100 times ko pa bang uulitin, wala silang jurisdiction sa atin. Di ba nasabi ni Marcos ng mga nakaraan pa sa pag-interview sa kanya? Tapos nga latest yung interview na yun sa kanya ngayon. Bago yan. Tapos ito, ang pinipilit naman ito, iba raw yung obligasyon ng kooperasyon kaysa doon sa jurisdiction. Ito lang isang tambak din gago itong taong to. Para lang pabor sa gusto nilang mangyari. Pinipilipit pa yung totoo at pinapaniwala yung tao. Kaya nga wala kang jurisdiction, walang karapatan ka mag-imbestiga rito. Makipag-kooperasyon ang Pilipinas sa iyo kung investigasyon ang iyong layunin na pagpunta mo rito. Hindi ba ganun lang kasimple yun? Hindi, pinipilipit pa rin. Ang kulit nga. Katulad nga, hindi ba pinarinig ko sa inyo? Ito mga vloggers na ganito, diyan nagsuumpisa yung mga hidwaan, tinatawag. Yung mga pagpipilipit nila doon sa mga katotohanan. O katulad doon yung kanina. Sila Kanyas mismo ang nagsabi na 2 years or hanggang 3 years lalabas yung ICC warrant. Pero lumalabas sa mga vloggers na ito bukas makalon nandiyan na yung ICC. Yung ICC warrant ni Duterte para dakipin ito at makulong na. Kita niyo yan. At hanggang dito na lang muna tayo. Thank you.